Good day, everyone. Today, my topic is abortion. So, what is abortion? I'm so sorry. Abortion is simply ending a pregnancy um, or ending a pregnancy. So, um, what are those reasons? So, ano nga ba yung mga rason bakit in-end yung pregnancy? So, there are different ages, no? So, merong mga youths or mga teenagers, yung mga tinatawag na teenage pregnancy, or di kaya yung mga adult na pregnancy. So, most commonly sa mga teenage pregnancy or sa mga unwanted pregnancy to nangyayari, yung abortion. So, um, bakit nga ba kailangan na illegalize tong abortion na to? And what are those reasons kung bakit ina-abort yung mga bata? Which is not enough reason kasi they are unborn and they don't have a free will kasi wala pa silang buwang sa mundo, which is hindi pa nila alam yung talagang possible na mangyari, and bigla na lang i-end through abortion. So, abortion is a medical procedure na ginagawa to end the pregnancy. Parang syempre, merong mga different ways of abortion. Pwedeng yun sa uminom ng kung di ako nagkakamali, uminom ng gamot, yung pampalaglag. Tapos yun sa trans-V ata yung tawag doon. I don't know, pero let's see as I jump through this topic pa. So, this topic is answered by, siguro kung di ako nagkakamali, 4 questions. No? So, let's go. So, number 1 question is abortion a sin? For me, if I would answer that question, yes, abortion is a sin. As religious and Christian person, I believe that abortion is a sin. Why? Kasi abortion, saan ba nagsisimula ang pregnancy? Sa love. Saan ba, ano bang ang nagiging reason kung bakit nagkakaroon ng love ang dalawang tao? Syempre, attraction. So, nagsisimula siya sa attraction, sa intimacy, and sa passion. So, sa deep connection ng dalawang tao, sa deep connection ng dalawang party or ng babae at lalaki, and then, when they make love, syempre, sa mga matured person, alam na natin yun. So, ayun, dun na mabubuo yung tinatawag natin na baby. So, kapag hindi pa handa ang nanay, syempre, depende pa rin naman sa nanay yun eh. Kasi wala naman choice yung tatay. Kung ayaw ng tatay, pwede niyang hindi panagutan. Pero yung nanay, hindi mo pwedeng sabihin na dadalhin ko tong batang to for the 9 months and then ibibigay ko to sa kung sino lang. So, hindi mo siya pwedeng sabihin na ganon kasi responsibilidad ng isang magulang na panagutan yung mga bagay na ginawa niya in the first place. Pumasok siya sa relasyon, nakipag-sex nang wala sa edad or walang protection. So, for me, hindi makatarungan na i-abort yung bata where in the first place, ginusto mo naman na magkaroon ng contacts kayong dalawa. So, hindi maling-mali na mag-abortion. For me lang naman to. So, again, I will be answering 4 questions here. Siguro yung pang 4 tungkol sa abortion and sa Christians. So, ayun. Pero sige, for the total of 3 questions, ako ang sasagot. So, these are my based on my personal thoughts, opinions, and I don't know, these are facts. Basta ito para sa akin lang. So, the next question is, what does the Bible says in abortion? So, actually, as a Christian, parang I've searched na rin in Google or in Chrome. Nag-search na rin ako kung merong direct ba talaga, wait lang ilaw. Kung meron ba talagang direct na sinasabi yung Bible tungkol sa abortion, sabi wala daw. But, paano ko nga ba nasabi na kasalanan? Or paano ko ba nasabi na kasalanan sa Diyos or sa creator natin ang abortion? In the first place, siya ang nag-create, siyang
siya ang gumagawa ng plano sa buhay natin. Again, these are my opinions and these are based on our religious activities, no? So, syempre sa mga pinaniniwalaan namin as a religious person na si God ay kung gumawa ng mundo, siya ang gumawa ng buong mundo. And siyang lumikha sa ating lahat and wala tayong magagawa kung yun talaga ang nakatadhana para sa atin. Kung nakatadhana ba sa atin na magkaroon ng anak, ng batang edad, at saka hindi naman niya talaga pahihintulutan ng isang bagay kung hindi niya will yun. Maybe ikaw may kasalanan, nakipagrelasyon ka, pero hindi ka dadalhin dyan ni Lord kung hindi mo kaya yung bagay na pagdadaanan mo. Balik tayo sa question. Walang direct na answer about sa abortion doon sa Bible. Pero may sinasabi na ito ay isang kasalanan. Kasi ito ay pagkitil ng buhay. Lalong-lalo na ng mga taong hindi pa na nilalabas sa mundo to. So, ayun lang naman. Bakit nga ba magandang pag-aralan? Wait lang. Bakit nga ba kailangan magandang pag-aralan itong topic na to? Napili ko tong topic na to in the first place kasi syempre, yung tungkol sa nabasa ko nga na kailangan illegalize yung abortion kasi para sa population natin. Dumadami ang population ng mga tao. Bakit? Dumadami ang population ng tao kasi wala silang education o wala silang pag-aaral tungkol sa isang bagay na hindi nila alam. Wala silang pag-aaral tungkol sa sex education, wala silang pag-aaral tungkol sa family planning. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng unwanted pregnancy and then kapag hindi naman nila ginusto na mabuntis, ipapalaglag. So, sa akin lang, nakakam up ako ng idea ng speech ko to kasi in the first place, wait lang, nawawala ako. Ayun. So, in the first place, it's your choice naman na pasukin yung bagay na yun. Well, I'm not proud na mayroong mga teenage pregnancy, but I would say na as long as possible, lalong-lalo na sa aming mga teenagers, wag munang papasok sa isang relasyon. Pero syempre, choice niyo pa rin. Wag kayo papasok sa isang relasyon na hindi niyo pa alam or hindi pa kayo financially, physically, spiritually, and kung anumang aspect yan, hindi pa kayo stable. Wala pa kayong, hindi nyo pa nga kayang buhayin yung sarili nyo, magpapamilya kayo. Well, hindi ko naman masisisa yung mga nag-abort na or na gawa na nila ng abortion the past nila. So, hindi ko naman sila masisisi sa desisyon nilang yun. But for now, this is awareness na din for us na be mindful din sa mga gagawin natin. Walang masamang makipag-sex, no? As long as alam mo yung responsibilidad mo. Dito, hindi tayo tatawa dito about sa gantong topic kasi this is a serious note. Seryosong usapan to where totoo yun, nadadagdagan tayo ng population, madaming mga bata ang sinasabi na kapag abortion ba or pag hindi ko inabort yung anak ko or yung baby na nasa tiyan ko, ano na lang magiging buhay niya? Paano kung magalit siya sa akin or magalit ako sa kanya kasi bunga siya ng pagkakamali ko in the past. So, in the first place, favorite line, sa part ko naman doon is you have to love. Kung ano yung dinala mo sa mundong to, kailangan mong mahalin. Kahit pa pagbalik-balik ta rin natin yung mundo, nanay ka pa rin ng batang yan, anak mo pa rin siya, at nanay ka pa rin niya. No? So kahit pagbalik-balik ta rin man natin yung mundo, hindi natin mababago yung fact na kayo ay magnanay. But, bakit nga ba tayo nakam-up sa ganito? Grabe din nagsasabi na, paano kung rapist victim? No? So yun nga din ang nagiging conflict ko, kaya minsan, pag tinatanong ako, bakit ba kailangan illegalize yung abortion? Sasagot sila na, paano naman yung mga suspect ng rape? So, dito naman sa part ko ng sa rape is, as long as, siguro as low as mga 15 pababa, mga rape victims na nabuntes,
acceptable pa, no? Acceptable pa yung abortion. Pero kapag 16, lalo na kapag ginusto or may jowa naman yung tao or yung teenager na yun, as long as ginusto, hindi na namin parang hindi na siya acceptable for me lang. Kaya doon ako nagkaka-conflict na oo nga no, bakit nga ba kailangan na yung mga rape victim nga, bakit nga ba pag ganito, kailangan ba i-accept na lang nila sa sarili nila kahit di naman nila ginusto na ma-rape sila. So, ayun, I'm so sad sa part din na kailangan nilang tanggapin. Lalo na may napapanood ako sa MMK ba yun? May napapanood ako ng mga edad ko pa lang or mas younger pa sa akin, nabubuntis sila dahil sa rape. Well, I'm so sad kasi syempre trauma yun sa kanila and but hindi tayo magiging biased here na syempre kailangan natin i-acknowledge na may ganun talagang instances na nare-rape. Pero I'm talking about the love connection of two na naging bunga ng pagmamahal ng dalawang tao. Kaya yun lang. Siguro to sum up this speech or this topic, ano nga ba ang sinasabi ng ang Christians versus abortion? Ano nga ba ang debate nilang dalawa? So, yung sa abortion naman, ako kasi as a Christian person, talagang against ako sa abortion. And, lalong-lalo na siguro yung mga totally religious person na mga pare, yung mga madre, mga priest, lahat-lahat. Siguro sila, totally against sila na parang makasalanan ka na talaga sa paningin nila kasi buhay yun, sinayang mo. Pinagkaloob sa'yo yun, tapos papatayin mo. So, ayun lang naman. Ang gusto ko lang naman sabihin is kahit ano pang mangyari, pag-isipan natin lahat ng mga bagay na gagawin natin. Tao pa rin tayo, nagkakamali tayo, yes. Hindi tayo perfecto. Pero be mindful sa lahat ng magiging decisions natin. You have to ask for will of God na syempre, hindi naman natin gugustuhin na umabot tayo sa point na magkakaroon tayo ng anak and magiging result ito ng abortion, which is hindi natin gusto tayo na magkasala, diba? So, yun lang naman, maging mindful tayo and lahat ng mga gagawin natin is samahan natin ng prayers kasi in the first place, kaya tayo na mamali ng landas. Kasi dahil sa iniisip natin because of the trends, ito yung trends na bubuntisan sila. Magpapabuntis na din ako. So, hindi ganon. You have your own will. Meron kang sariling timeline ng buhay mo. You have to accept what you are going on. So, yun lang naman. And thank you for listening. I hope naka-inspire ako ng mga taong gustong umabot na sa point na ganito. But I'm not judging you everyone. Hindi ako nag-judge na porket nag-abort ka ng bata is makasalanan ka na. No. Siguro you have the reasons. May mga reasons ka pa rin. Siguro you have the hindi ka pa talaga ready. But be mindful and sa mga decisions natin, kailangan natin na i-face din yung consequences na mga gagawin natin the next time na gagawa tayo ng mga bagay-bagay. Kaya, yun lang. Yun na talaga. Tapos na. And thank you guys. Again. Bye-bye. Thank you.